Ephesians 4:3. It says here in New International Version or NIV, make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Amen. Hallelujah. So tayo po ngayon ay manalangin. Hallelujah, Father God. We ask your presence right now. Amen. Let your Holy Spirit move in this place. Amen. Let your power intervene in us, God. Hallelujah. Yes. Lord, use my lips, use my mouth, Father God, to deliver your word. Lord, ito po ay yung salita. Tulungan mo po ako, Father God, na ito ay aking mai-deliver ayon sa iyong kapamaraanan lamang, Father God. Hallelujah. May anoint my lips, O Lord, fresh anointing from the power of your Holy Spirit. Hallelujah. And also, my brother and sisters, that may they open their heart, Father God, nang yung salita, Panginoon, ay mamalagi sa kanilang mga puso. At ganoon na rin po, Lord, nabuksan mo ang kanilang spiritual na pandinig, yung spiritual nilang kaisipan, Father God, hallelujah, mangusap ka sa pamamagitan ng iyong mga salita sa umagang ito, Father God. And your name will be lifted up. Your name will be glorified this morning, hallelujah. To you alone the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Upo na po tayo. Alam ko po na tayo ay hindi natin naramdaman yung pagod. Yun po yung ating kagalakan na magpuri. Di po ba hari ng mga hari yung ating sinasamba? Di po ba kaya hindi po natin maramdaman dapat yung pagod? Dahil siya yung Panginoon ng mga Panginoon. And we are here to worship the living God in spirit and in truth. Amen. For our theme for today is guarding the gift of unity. I just want to read again our text, Ephesians 4:3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Amen. Hallelujah. This letter is attributed by Apostle Paul. This letter, sulat po ito ni Apostle Paul, and was written around 60 to 62 after death, during his first imprisonment in Rome. Nasusundan niyo po ako? Paul had a deep connection with the Ephesus. Yung kanina nga sa ating Bible study, sabi ko, narinig ko doon kay Mami Bilay. So, connected again to our Word of God this morning. Paul had a deep connection within the church of Ephesus, having spent about 3 years during his missionary journey sa Acts 19:1-41. And the city of Ephesus, or Ephesian church, was composed by the Jewish, tama po ba yung ating? Jewish, and the Gentiles converts, which brought cultural and theological. When we say guarding, it says here, how will you protect? Paano mo protektahan yung pagkakaroon ng unity ng isang church, ng isang family, ng isang community, or ng isang bansa? Guarding is to paano mo ito iingatan, paano natin ito papahalagahan, mga kapatid. Amen. Unity is a sacred gift from God. Ito pala ay regalo sa atin ng Panginoon. Amen. Yung pagkakaroon natin ng unity, dahil ayaw ng Panginoon na tayo po ay magkawatak-watak. There will be a division. That church is not for God if there is a division. If there is no unity, that's not called a church. Unity therefore is nandoon po yung harmony ng bawat isa. When we say harmony po, nandoon yung kapayapaan natin. Nandoon yung ating kagalakan na kahit once a week lang po tayo nagkikita, ay nandoon po yung harmony sa bawat
nagagalak po tayo na makita ang bawat isa. Amen po? Mahalaga po yung pagkakaroon natin ng isang unity. Ito po yung kagaya po sa worship team. Di po ba kung hindi sila pare-parehas ng key, hindi po magiging maayos yung pagganda ng worship leader. Kung iba-iba po yung chords ng mga instrumentalist. At ganun din po yung mga backup. There will be, wala pong harmony. Wala po doon yung, kung may pasilangan, may pakanduran, or ganun po ang nangyayari. So, wala po doon yung pagkakaisa sa pagpupuri sa ating Panginoon. Because we are worshiping the King of Kings. So, ibigay mo yung best mo. Ibigay natin yung ating best na magpuri sa Diyos na ating sinasamba. So, I wrote here 2 main points. Number 1 is how we will protect the gift of unity. Number 1, unity requires character. Ayan na naman tayo, character. When we say character, ito po yung ating behavior. Ito po yung ugali ng bawat isa. Requires character. Para magkaroon pala tayo ng pagkakaisa, kailangan din po mabago yung ating mga pag-uugali, yung ating mga behavior. Basahin po natin sa Ephesians 4:2. Sabi po dito, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. May nangyayari po dito sa Church of Ephesus. Nagkakaroon po dito ng di pagkakaunawaan. Nagkakaroon po dito ng di pagkakaintindihan. Because of meron po silang kanya-kanya. They have their own cultural at may sarili po silang religious belief. Kaya po, Paul here is urging, sinasabi ni Paul dito that you, believers or Church of Ephesus, live out the spiritual unity. Ibinigay na ng Panginoon sa kanila yung pagkakaisa, yung unity. But that church, there is may pagkakabahabahagi po ang mga Jewish dito, mga kapatid. Ang unity or pagkakaisa is it's essential po sa loob ng church. Hindi lamang po dito sa loob ng church. Lahat po, doon po sa ating family, doon din po sa ating trabaho, and also to our community. Do nothing out selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Sabi ko doon sa Philippians 2:3-4. So, kailangan pala natin iset aside yung sarili natin, kundi limunin natin yung ating mga katabi. Baka may mga problema na yan. Baka sinasarili nila. Baka pwede tayong maging kagaanan ng ating katabi ngayon. Kumustahin mo nga. Kumusta ka, kapatid? Kumustahin na natin yung ating mga kapatid sa oras na ito. Baka kumiti naman ang bawat isa. Sabi na, kumusta? Kumustahin natin, baka ngayon lang natin kinumusta. Yung Monday to Saturday, hindi man lang natin sila kinumusta. So this is the right time to ask, kapatid, kumusta ka?
3:12-13, Sister again. I request you to read. Colossians 3:12. 12-13. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Amen. Magpa-umanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Amen. Tayo nga ay pinatawad ng ating Panginoon na siyang nagligtas sa atin, nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Who are we para hindi tayo magpatawad? Sino tayo sa harapan ng Panginoon para hindi patawarin yung mga nagkasala sa atin? Di po ba tayo ay binayaran sa pinakamahal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo? So, if you want to have a unity in this church, in our church, kailangan ngayon pa lang magpatawad na tayo. Ngayon pa lang, makibahagi ka kung ano yung nararamdaman ng ating kapatid sa mga oras na ito. Ngayon pa lang, simulan na natin sa ating sarili. If we want this agape shalom fellowship or ministry will stand forever, we must forgive. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Amen. Magkaroon tayo po ng pagmamahalan, ng tunay na pagmamahalan. Kagaya dun sa Efesos, nagkabahagi po sila. May kanya-kanya po silang mga kultura, magkakaiba. So nagkakagulo. Ang nais ng Panginoon is there will be unity inside the church. Amen. Unity thrives when ego, ito na yung pride ng bawat isa. May pride din ako, may pride ang bawat isa. So kailangan po yun ay paliitin natin ng paliitin or lunugin na po natin. At ang mag-expand po ay yung biyaya or yung grace na nagmumula sa ating Panginoon. If we want unity in this church. Ihalimbawa ko na lamang po dito sa ating church. Huwag na po tayong lumayo inside the church. Mas kailangan nating piliin yung pag-ibig. Piliin natin yung pag-ibig kaysa yung pride. Because pride, hindi po yan kagustuhan ng Panginoon bilang isang Kristiyano. Magkaroon tayo ng pag-ibig, hindi yung pride ang pinapairal ng bawat isa. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Magkaroon tayo ng peace over pride again. Because if you have that pride, wala. Hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Wala po dito yung pag-ibig natin. Kung tayo po ay mayabang. Kung yung lahat ng ginagawa natin is glory to me, wala po, hindi po tayo kalulugdan ng ating Panginoon. This will be a discipline in our daily lives. Kailangan ito ay sa pamuhay natin. Ito ay magiging the way of living po natin. Hindi lamang ngayon dahil narinig nyo, or later, wala na naman. Well, this will be a discipline to each one of us. Ako rin po. Ako rin na nagtuturo. Bago ko po yan ituro is ako muna ang binabago. Ako muna yung tinatamaan ng salita ng Panginoon. Amen. Ang salita ng Panginoon is for everyone. Yes. Hindi naman po sa inyo, kundi para po sa ating lahat ang salita ng Panginoon. Kung ito po ay magiging habit natin na magkaroon po tayo ng pagpapatawad, yung fruit of the Holy Spirit in Galatians 5,
22 to 23. Napakasarap maglingkod sa Panginoon na kahit isa man lang doon, mga kapatid, ay ating maisapamuhay. Matatransform po ang relasyon ng bawat isa, di po ba? Kung tayo po ay walang galit sa bawat isa. Kung wala po tayong hinanakit sa bawat isa, and especially jealousy. Amen. Hindi po yan kalooban ng Panginoon sa atin bilang mga Kristiyano. Yung magkaroon po tayo ng envy or jealous, anong Tagalog? Inggit or selos. Kung anong meron yung kapatid natin ngayon, be happy. Makigalak ka kung ano yung meron ng kapatid mo sa ngayon. Kung siya ay pinagpala, rejoice with him, rejoice with her. Kung siya man ngayon ay nalulungkot, makilungkot ka, hindi yung tatawanan mo yung isang kapatid na nagkakaroon or may pinagdadaanan. So sabi nga doon, di po ba? Magkaroon tayo ng humbleness. Amen. Humbleness. Magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Huwag natin sabihin, mas magaling ako sa Kanya. Mas marunong ako sa Kanya. But God wants us to have a unity is magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Magpatawad tayo. Ibigin natin yung hindi kaibig-ibig. Amen. Yakapin natin sila. Because if we will forgive, the Father in heaven will forgive us also. Kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Amen. So, sino ang lugi? Di po ba? Lugi yung hindi nagpapatawad. Yung kapatid mo ay sarap-sarap ng tulog, pero ikaw pala ay stress na dahil hindi mo siya nakatawad. So, sinong lugi? Ikaw. Siya ay ang sarap ng tulog, pero ikaw ay dilat hanggang madaling araw. So, kagaya po doon sa Church of Efeso, sa Revelation 2. Ganun po ang nangyayari. Buksan natin sa Revelation. So, the Church of Ephesus. Who wants to volunteer to read the Ephesus? Revelation 2. Lahat po yun. Revelation 2, yun dun po sa Church of Ephesus. Revelation 2. To the angel of the church in Ephesus, write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. Verse 2. Know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate weak people, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. 3. You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Verse 4. Yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. 5. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Verse 6. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Verse 7. Whatever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Verse 8. Lahat? Okay na po, okay na.
Thank you, Ate Emily. God bless you. So, ganun po yung nangyayari sa Church of Ephesus. Yung unang pag-ibig nila sa Panginoon ay sila po ay nanlalamig. Dito sa Agape, nanlalamig po ba tayo? Nanlalamig ba yung paglilingkod natin sa Panginoon? Kayo po ang nakakaalam at ang Panginoon kung tayo po ay nanlalamig sa pagpupuri sa ating Panginoon. Paul is urging them to protect the unity of the Holy Spirit. Yun na ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung espiritu ng kapayapaan, yung espiritu ng kagalakan, ibinigay nila po sa atin. But yung nangyayari po sa Efeso is there is a situation of diversity, pagkakaiba-iba, and sometimes there is division. Na-divide po yung Church of Efeso. So, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Sabi po sa Salmo 133:1. How pleasant! Natutuwa, nagagalak yung ating Panginoon kung tayo po ay nagpupuri na may pagkakaisa, iisang Espiritu, kaya nagpo-flow ang Holy Spirit, nagpo-flow ang gawain because we are united in one Spirit. Kaya nagtatagumpay ang ating Panginoon. Kaya nagiging maganda o nagiging mabless ang bawat isa because we have that unity in one Spirit. Amen? Nasusundan niyo po ako? So it says here, we need to, if you want that unity will stay in this church, we must, it requires our character. It requires our character, mga kapatid. Kung dati po ay may nagsasamon, hindi tayo nakikinig. Ngayong araw na ito ay makikinig na tayo. Yung pagbabago, mababago tayo ngayon sa oras na ito. If we are focusing on the Word of God, kung tayo po ay nakikinig, ikaw po ay nakikiisa. Ikaw po ay kasama, or you are united in one spirit if you are listening to the one who delivering the Word of God. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Lastly is, what it requires character is, we must ask forgiveness. Repentance. Tayo ay lumapit sa paanan ng Panginoon. Lumapit tayo sa paanan ng Panginoon na tayo ay Kanyang patawarin. That God will give us a new heart, a new mind, and the Spirit that is in Him. Yung Spirit na bigay ng ating Panginoon, hindi yung Espiritu na nagmumula lamang po sa mundo or yung Espiritu ng kaguluhan. Kaya minsan po ay nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan yung isang church is because they are not united. Hindi po nagiging isa yung layunin. Hindi po nagiging isa yung hindi po naka-align ang kanilang kaisipan o ang kanilang mga nais na mangyari sa church. Kaya nagkakaroon po ng without unity in the Spirit or nagkakaroon po ng pagkabahabahagi o nagkakaroon po ng riot, for example, in the Church of Epheso. Kaya po nagkagulo sila. So let's proceed to number 2. Guarding the gift of unity is unity reflects Christ. Nakikita si Kristo sa buhay ng bawat isa. Nakikita ba si Kristo sa buhay ng bawat isa na
demonstrating, ipinapakita natin sa mundo na tayo po ay anak ng Panginoon. Na tayo po ay niligtas sa pamamagitan ng Kanyang holy blood. Di po ba? Kung tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa, they will see the light in us. Sino kaya? Bakit kaya siya ay nagliliwanag? Bakit kaya ganyan yung taong ito? Because they see Christ in your life. Amen. Huwag natin hayaan na tayo po ay makila ng kaaway. Magliwanag tayo. Kahit ikaw na lang ang nag-iisa na nagliliwanag. For example, in this area, ikaw na lang nagliliwanag. I-ano mo, ang tawag dito, i-spread mo yung ilaw na nagmumula sa iyo, na nanggaling sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. And we must love one another. Hindi lamang yung nagbibigay ang ating iniibig, kundi lahat po. Kahit hindi ka kayang bigyan, kahit hindi ka niya kayang mahalin, still, love the unlovable. And serve as a witness to the word that God transforming power. Kung dati po tayo ay, kasi bago po tayo naging Kristiyano, di po ba lahat po tayo ay may mga nakaraan. Amen. Tayo po ay galing sa dilim. But because of the light of Jesus Christ that we accept, nagkaroon po tayo ng liwanag dito sa mundo. Nagliliwanag na po ba tayo ngayong araw na ito? Amen. Amen. Praise the name of the Lord. So Paul says, church must be different into the word. So dapat tayo na nandito sa iglesia ay hindi tayo katulad nung nasa labas ng mundong ito na magulo. Ang church, there must be a unity. The church must have peace. Nandoon po yung peace natin, yung kapayapaan natin, that we are not worrying what will happen tomorrow. At nandun lagi ang pagkakaisa natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Unity is not uniformity. It's about being different. Kakaiba pala tayo, mga kapatid. Kung tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Example, our anniversary, ang lapit na po, ilang weeks na lang, ilang Sunday na lang. But because there is unity, wow, glory to God. Glory to God dahil hindi tayo nagiging kabigatan ng church. Tayo na mismo ang nagbubukas na aking mga ganito, we are offering, we are giving help to the church. Amen? Tayo ay nakikiisa sa pangangailangan ng ating nalalapit na 3rd year anniversary. Yes. So we need this unity. Magkaisa ang agape. Shalom. Amen? Magkaisa habang papalipit ko yung ating anniversary. Especially po, we are united in one spirit. Pag-iisa ang espiritu natin, it will flow everything. Lahat po ay magiging maayos kung ang ating espiritu ay iisa lamang. Ang espiritu na yon ay nagmula sa ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Kahit po tayo ay magkakaiba, even we are different, magkakaiba talaga ang pag-uugali natin. Lahat tayo, yet being one heart. Meron tayong iisang puso. Yung puso na yun ay binago na ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay iisa na. Nagkaroon na po tayo ng iisang puso. Sabi nga po ni Rick Warren, unity is not uniformity, it's about being different. Naiiba tayo. Yet having one heart, one spirit, and one purpose. Ano kaya ang purpose ko? Bakit ako nandito ngayon sa
Cyprus. Until now, nandito pa rin tayo sa Cyprus. Ano kaya ang Amen. Ano kaya ang purpose ng bawat isa? Ikaw ang makakasagot niyan, kapatid. Peace is not merely or pabuksan ko sa John 17:21. John 17:21. Okay, basa. John 17:21. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Amen. And also in 1 Corinthians 12:13. 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit are we all baptized in one body, whether be Jews or Gentiles, whether be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Amen. Napakaliwanag po doon sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita. For we were all baptized by one Spirit, so as so formed from the body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. So nung tayo po ay nabaptize, when we are immersed in the water, doon po na-receive na natin yung Espiritu ng ating Panginoon. Sino dito ang hindi pa nakaranas ng Espiritu ng Panginoon, hindi pa niya na-receive ang Espiritu ng Panginoon? Hindi po ba lahat tayo ay nakaranas na? O nagdwell na sa buhay ng bawat isa. Nagdwell na dito sa puso natin. Kaya pag tayo po ay gumagawa ng mali, the Holy Spirit convict us. And that's the power. And that's the role of the Holy Spirit to convict us when we are sinning. Amen? Peace is not merely the absence of conflict. Hindi po yun yung kapayapaan, kundi ito po it is the presence of Christ. Kung meron po tayong kapayapaan, yun po ay yung presensya ng ating Panginoon. Hindi dahil wala po tayong problema, kundi meron po tayong Kristo sa buhay natin, mga kapatid. If the people saw that we have united, especially this church, unity, it reflects the God nature. Kung nakikita, lalo na ngayon, may bago tayong mga kapatid, welcome po mga ate. Makikita nila yung pagkakaisa ng bawat isa. Makikilala nila, magre-reflect po sa atin nawa kung ano yung nature ng Panginoon sa buhay natin. Para sila po ay maliwanagan, sila po ay kumilala, hindi lamang po tayo ang tumanggap at kumilala sa ating Panginoon, kundi for this day, they will also receive the free of salvation. Amen. They will receive the power of the Holy Spirit. Mararamdaman nyo yung presensya ng Panginoon na hindi lamang po saya, but there will be joy in our heart. There will be peace in our heart. Kahit ano pong nangyayari sa atin, if we receive the Holy Spirit. Thank you, Lord. Napakabuti niyo. Hindi nga tayo pababayaan. In Efeso 4:4-6, in Ephesians 4:4-6, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God, Father of all, who is over all and through all and in all.
Amen. So, ang Panginoon, tayo ay binigyan niya ng isang espiritu, mga kapatid. Espiritu na nagmumula sa ating Panginoon. Espiritu na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng kapayapaan. And also, it reflects the nature of God sa buhay ng bawat isa. So, how we will guard? Sabi niya po dito, guarding the gift of unity. Paano natin ito mapapanatili yung pagkakaisa ng church? Paano natin mapapanatili yung pagkakaisa or harmony ng bawat family? O paano natin ma-preserve yung unity of the church? Avoid gossip. Iwasan natin yung chismis. Iwasan natin yung mga bagay na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkabahabahagi. And we must always embrace reconciliation. Amen. Magpatawad tayo. Magkaayos ang dapat na magkaayos. So that the Holy Spirit dwell in this church. Amen. And we will celebrate differences. Hindi po tayo pare-parehas. Magkakaiba po tayo. Pero meron tayong iisang espiritu na nandito ngayon. Amen? Amen. Kaya if you want to preserve that unity in Agape Shalom, we must avoid gossip, reconciliation, and we must embrace differences. Kung ano yung kahinaan ng kapatid mo, yakapin mo. Kasi meron ka rin kahinaan. Kung meron siyang pagkakaiba, meron din. Kung may nakikita ka sa kapatid mo, meron din siyang nakikita. So we must embrace our differences. Yakapin po natin kung ano yung ating mga pagkakaiba. Amen? Amen. And if you want also to preserve o magkaroon ng harmony sa church or sa buhay ng ating family, inside our family, we must practice forgiveness. Baka may kapatid ka na nakaaway mo or nagkatampuhan kayo. In your family ha, it's not in the church. In your family, you must speak laki. Lalo na tayo mga Kristiyano. Lalo na kung tayo po yung unang na-born again. Kailangan po natin i-share. Share the gospel in our family. Share the salvation that you receive. For the salvation is today, not tomorrow. So magkaroon po tayo ng pray together inside the family. Kung ikaw ay Kristiyano at yung family, for example, sa akin po, ako pa lang ang Kristiyano sa pamilya ko. And glory to God dahil po kumikilos ang Panginoon sa buhay ng aking family. So they are ready to harvest this coming January. And glory to God. Talagang, if you have the heart to willing the salvation that you receive, tutulungan ka ng Panginoon kung paano mo madadala yung buong mong pamilya. Di po ba ang sarap? Buong mong pamilya, your household. Sabi nga po sa Joshua 24:15c, as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi lamang ikaw na kumilala sa Panginoon, kundi lahat po tayo, lahat ng pamilya natin ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? So maging mapanalangin, ipag-pray natin yung ating mga pamilya. Ipag-pray natin ang bawat member of the family that soon magkakaisa po kayo. Iisa na po yung iyong sasambahin. Yung ating Panginoon. Yung ating Diyos na buhay na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. So, if you want to have unity and peace in the world, dito sa mundo, ano ang gagawin natin? Be a peacemaker, not be a troublemaker. Maging tagapamagitan tayo
maging tagapamagitan tayo. Hindi yung tayo pa yung nagsusulsol, tayo pa yung nagdadala ng trouble. Because we are nagre-reflect po yung buhay, nagre-reflect ang ating Panginoon sa buhay ng bawat Kristiyano. Nagliliwanag po tayo dapat sa katabi natin ngayon. Silipin nga natin, anong ginagawa ng katabi natin, makatulong ka. Gising. Okay, so gising na pong lahat. Unity is God's gift and our responsibility. Ito ay regalo sa atin ng Panginoon at responsibilidad natin kung paano tayo ma-preserve, paano maprotektahan yung unity in this church, in your family, in your community, and in the world. Ask yourself, am I a peacemaker or a divider in the body of church? I am. I am what? Kayo po ang nakakaalam niyan if you are the peacemaker of the church. Amen. Our unity is rooted in oneness of God. Kailangan talaga ay yung peace na yan or yung unity na yan ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kaya wag po natin hahayaan na ang agape shalom, there will always be a unity. Magkakaisa habang nandito ang agape shalom, habang nandito ang Espiritu ng Panginoon, habang nandito ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, agape shalom will stand. Agape shalom will soar. They will soar high. By the grace of God. By the glory of God. Mananatili po ang agape shalom ministry because we are united in one spirit. And it always see the glory of God in us. Pagka mamaya tayong troublemaker, ha? Report po namin sir. So if you want, kung nais po natin na maprotektahan yung ating territory, di po ba may gagawin tayo? Kailangan nating protektahan ang bawat isa. Kailangan nating parang ano po yan, nung alad, bakod po yan. You must protect, we must protect our territory as agape shalom or agape Nicosia, Limassol, yes. We are the body of Christ. There is one head, but we are the body of Christ. Head is our Jesus Christ. Amen. Protecting what heaven has planted. Di po ba regalo sa atin yung unity? Ito yung pagkakaisa natin. So unity is not a human invention. It is a divine gift of our Lord. It is planted by the Spirit and watered by grace. Biyaya lamang ng Panginoon. That's why we are here again. We are fellowshipping to each other because by the grace of God. Hindi po dahil sa lakas mo, hindi dahil sa day off mo, but because by the grace of God. Kaya po tayo nandito ngayon na nagpupuri, nakikinig, at nawa ay maitanim sa puso ng bawat isa ang salita ng Panginoon. Apostle Paul doesn't suggest unity as an option. He urges to make every effort. Kailangan natin ding kumilos. Kailangan natin i-preserve so that the unity will not break. No one can break once ang Panginoon mismo
ang siyang nag-hold ba? Ang siyang nag-bind. If we are bind in one spirit, because that spirit is from our Lord. Amen? When we guard the unity of the Spirit, we reflect the heart of Christ. Kung meron pala tayong pagkakaisa ng isang espiritu, doon po makikita ang Panginoong Yesus sa buhay ng bawat isa. And we strengthen the weakness of the church. Makikita nila, bakit kaya kahit iilan sila, pero ang tao mismo magsasabi, pero nananatili because we are united. Dahil meron po tayong pagkakaisa. Dahil meron po tayong pagkakaunawaan. May submission po ang bawat isa. May respeto po ang bawat isa. So kailangan, if you want to preserve this unity, is matransform po ang character natin, mga kapatid. And we become a living testimony of God, reconciliation, power, and in a divided word. Makikilala nila ang isang Kristiyano kung tayo po ay nagliliwanag. Nakikita nila yung bunga ng Espiritu. Nakikita ng mga nakapaligid sa atin. Kasi ang tao mismo ang magsasabi kung ikaw ba ay Kristiyano, kung ikaw ba ay nabago. Hindi ikaw ang makapagsasabi na, ay nagbago na ako. Ang tao mismo ang makapagsasabi kung ikaw ay nabago, kapatid. So let us be vigilant. Let us be gentle. Let us be united, not just in one word, but in spirit and in truth. Sa espiritu at sa katotohanan. Hindi lamang po sa salita, kailangan po lagi pong may kasamang gawa. Mahirap po yung bibig lang nagsasalita, salita ng salita, pero wala naman pong gawa. Nasaan doon po ang unity? Kung ikaw ay doon, ganito, ganon. Kailangan po is, if you speak, kung nagsasalita ka, samahan mo na rin ng gawa para matuwa na rin mga kapatid natin. So let us therefore make every effort to do what leads peace and mutual edification. In Romans 14 po, pakibasa, 14:19. I will end there. Romans 14:19. Sino magbasa? Therefore, let us more show the things which we taught, and the things by which one can edify another. Okay. Yes. Let us therefore make every effort to do what leads to peace, to mutual edification. Tayo mga kumilala sa Panginoon, dapat tayo po yung peacemaker. Tayo po yung tagapamagitan. Hindi po yung tayo ang nagiging dahilan para lalong bumigat po yung problema ng ating mga kapatid. So if you want to protect or preserve unity in this church, in your family, is we need to change our character. Ano po yung una? Tayo po yung nagsulat. Unity requires character. Amen. 2. Unity reflects Christ. Amen. Amen. Hallelujah. So tayo po ngayon ay tumayo as we end our yes, hallelujah, Father God. Salamat po Panginoon sa araw na ito, Lord. Lord, I am praying for unity. Panginoon.
po kami, O Father God, ng isang Espiritu. Peace that state reconciliation. Na nandoon po yung tunay na pag-ibig. Nandoon po yung tunay na nakikibahagi po sila kung ano man po yung nararamdaman ng bawat isa. Na nandoon po yung samahan po namin ng gawa, Panginoon, hindi lamang po sa aming bibig, kundi samahan po namin ito ng may na nandoon po, Panginoon, yung kagalakan namin to help others, O Lord. And also, unite us, O Father God, in one mission, in one vision. Kung ano man po yung purpose mo sa buhay namin, Panginoon, let your will be done. Yung kalooban mo lamang, Panginoon, ang siyang mangyari, O Father God. Lord, help us, O Father God, to walk in humility. Yung humbleness, Panginoon, na kami po ay, habang ginagamit mo po kami, ay doon po kami lalong magpakababa mo, Father God. Doon po lalo namin ipakita, Panginoon, that we are your servant, O Lord. Hallelujah. And always bind us together with love, a genuine love, Father God. Hallelujah. And always protect the territory of each one, O Lord. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-reflect po yung Kristo na tinanggap namin, Panginoon. Na makita mismo sa buhay ng bawat isa kung sino si Kristo sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. At yun na nga po ay magkaroon po kami, Panginoon, ng pagpapatawad that we release right now, Father God. We release forgiveness. Amen. Hallelujah. Jesus. We release blessing, Father God. We release blessing upon blessing to each one of us, O Lord. Hallelujah. And we always guide us with your Holy Spirit. Yes, amen. Patuloy na ako, Panginoon, na mag-dwell sa amin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Na patuloy mo po kami i-guide sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. That not just unity in this church, but we also the peacemaker of this world. Yes. We also the peacemaker of our family, of our town, our community, and also in our workplace, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, at sa pamamagitan ng iyong mga salita, nawa ito ay Panginoon, minsan man ay nakakaramdam po kami, Panginoon, ng brokenness. But by the power of your love, kami po ay nagiging matatag, Panginoon, sa kabila, O Lord God, ng aming mga kabigatan. And thank you for always molding us. Thank you for always guiding us, O Lord, na kahit hindi po namin alam yung plano mo sa buhay ng bawat isa, your will be done. Your will be done, Lord. Hallelujah. We ask that you would help us truly live a life of love. We ask you, O Lord, to surround us with your protection, guidance, Lord. Hallelujah. And we pray for the unity of this church, Agape Shalom Ministry. In spite of our differences, O Lord, we will embrace everyone, Panginoon. Magtulungan po ang bawat isa, lalong-lalo na nalalapit ang iyong ang ikatatlong anniversary ng Agape Shalom Ministry, Lord. We need you, Father God. Because apart from you, Lord, we cannot do nothing, Lord. Wala po kaming magagawa kung ikaw po ay wala sa kalagitnaan ng bawat isa. So, Lord, we are willing, O Father God, to surrender everything. Lahat ng mga nais mo, Panginoon, na siyang mangyari, O God, your will be done. Your will be done in our life. Hallelujah. And patuloy, Lord, now, give us the courage, Panginoon, na kami
ay mas lalong tumatag sa kabila ng aming bilang. Lord, you are not looking in our numbers, but you are looking the quality, what's inside, kung ano yung nasa puso ng bawat isa o bawat. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, and to you alone the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. So ngayon po ay it's the breaking of the bread. May I call Pastora Annie and our presbyter, Pastor Manilitz. So ngayon po, this is the first Sunday of the month. Ito po yung aming nag-usapan sa mga bago po. Every first Sunday of the month is we will have our communion. So lahat po ay you are pwede rin po kayong mag-take if you are convicted of the Holy Spirit. So ano po yung hawak natin is natin. Or awit muna tayo ng song. Ito
Diyos. At bago po natin simulan ay shall we take a second and examine ourselves? Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Panginoong Diyos, marami pong salamat at hinihigay ang iyong katawan. At itong tinapay na ito ay nagsisimbolo ng iyong katawan. At dahil sa tinapay na ito ay nagkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Lord, marami pong salamat at aming tatanggapin ang tinapay na ito. At Lord, we want you, O Father God, to always remind us that what we are doing today, O Lord God, it is because of your cross, O Lord God. It is because of your body, O Lord God, that were striped, O Lord God. We are being healed, O Lord God. Kaya anuman po ang aming nararanasan or nararamdaman, Panginoon, dahil sa iyong katawan that is being striped on the cross, we are now being healed. Thank you. Thank you for your body that we are going to receive today. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord Jesus, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship your name, Father God. Patuloy kami, Panginoon, na dumulog sa iyong trono sa grasya, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, sa dugo ng umagas, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para sa aming kaligtasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, O God, na ang iyong banal na dugo, Panginoon, ay nagligtas sa amin mula sa kayanan sa kasalanan, Panginoon, Lord God. At salamat, Panginoon, Lord God, na through this wine, Panginoon, Lord God, i-bless mo, Father God, ang bawat isa, Panginoon, na mag-partake na ini, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Ito po, Panginoon, ay magiging cup of blessing, Panginoon, to each and everyone, Panginoon, na mag-partake na ini, Panginoon, Lord God. Hallelujah. And we thank you, Lord God. You bless this cup, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Na ang bawat isa, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng bagong kalakasan, Panginoon, spiritually, Panginoon, as we partake this one, Panginoon, Lord God. Magkaroon, Panginoon, Lord God, ng bagong espiritu, Panginoon, sa paglakad, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Kung saan patungo, O Diyos, sa iyong kalooban, Panginoon, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, Lord God, dalangin namin, Panginoon, ang iyong proteksyon, Panginoon, through this cup, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Ito po, Panginoon, ang samot dalangin namin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, you can now distribute at sabay-sabay po tayong iinom at kakain. Okay po? Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawan ko na yung bay. Yan ang katawan na yung bay. Yan ang dugong isinikis. Yan ang dugong isinikis. Ito ang aking patunay. Ito
symbolizes the body of Christ. It says in 1 Corinthians 11, 23 to 24, "For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Kainin po natin. Hawakan po natin sa ating kanang kamay yung cup of wine. It says again in 1 Corinthians 11, 25 to 26, "In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes.'" Amen. Amen. Inumin po natin. Tayo magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon Jesus sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Itong saro ng bawat bata. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang inayupan. Yan ang tugong tinigis. Yan ang tugong tinigis. Ito ang ating patunay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. For there will be a second coming, at nawa tayo maayaw, makapasama, kasama ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. To God be the glory, and God bless you all. Be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. It is God, He has saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. So to God be the glory. Thank you. At talaga pong napakabuti ng Diyos sa bawat buhay natin. Dahil tayo na naman po ay pinakain niya ng masarap. Hindi lamang kanin. May ulam pang kasama. Kaya ay busog na busog tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga ay, kung gusto natin ng harmonious relationship here in our church, we need peace, love, and the key is unity. Amen po ba? Amen? Okay, hallelujah. Thank you, Pastor Rams, sa iyong naibahagi na salita ng Diyos. Pagpalain ka po ng ating Diyos na buhay. And our next na gagawin po ay ang testimony. Ngayon po,